Ngayon, ito yung biasing nyo. Yan, nasa 0.26 na lang Tapos, ito yung stock ko. Teka lang, hindi ko Hindi ko yan. Nasa, siya. 0.38, magpo 0.4 na. Kulang-kulang 0.4. 38, di ba? DXB naman. DXB na BL 12,000. Puta pa, damihan ng numero, no? Yung kanina, parang parang 5,000. Ngayon, ito naman, 12,000 naman. BL 12,000 na DXB power amplifier. Okay, all the way from Pampanga ito. Ito yung may-ari ng ginawa natin na DIY na amplifier yung sa mga previous vlog natin Basta DIY rin na amplifier yun. Sir Jess Tony Ventura ng Pampanga. Okay, issue nito kaya dinala rito sa atin. Bali kinuha yung DIY na amplifier tapos dinalan tayo ng ganitong klase ulit na amplifier para ipa-repair. Ang pinaka-concern niya ay kapag matagal doon na pinapatugtog is nag-i-status na siya. Yung status nito is parang yung protect. Okay? Kasi status nakalagay kasi dito. Sabi ko sa kanya, baka wala namang problema yung amplifier mo, baka baka sobrahan na sa lakas ba? Kasi pag nasusobrahan sa lakas yan, siyempre magpo-protect talaga yan. Kumbaga hindi na niya kaya di ba? Sabi niya hindi naman daw. Pero sige, malaman natin. And then eto, nung tinisting ko, ganun din. Nagpo-protect na talaga. Pero na siya, nasa bagay, wala pa akong processor nito. Naka-laptop lang tayo. Play natin laptop natin. Ayan Tapos yung design nito ay yung fan gagana or iikot kapag meron siyang signal lang. Ayan Di ba? Ngayon, i-try natin ito 20. Kasi naka-bulb ako baka sa bulb lang. Sige lang, testing natin Ngayon, ito 20 ko siya. Huwag lang tumirik. Okay, yan, naka 20 na yan. Natin Yan. Ang problema, maka-copyright tayo. Hanap ako na ibang music. Delikado. Palit tayo ng music. Ngayon, ulit. Normal naman Wala pa kasi tayong processor, naka-laptop pa lang yan. We are united as one. This is Team Unity. Powered by Team Joker, Team Champion, Team Lao, Team Madrid. Come on. Okay, parang okay naman. Ngayon, sukatan natin ang biasing. Tingnan natin kung gaano kataas yung bias nito. Bakit nag-i-status agad siya? Status be like. Shoutout po na tayo kay Bossing Maraming salamat sir sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin Bali pangalawa na ito Ngayon gamit tayo ng multi-tester na digital Okay. Para mas makita kung ilan talaga yung bias niya. Okay, ulit. Kato 20 tayo mag-iingat. To 20 na tayo ngayon. Although request pa rin naman ni Bossing to na i-fix na naman. Yung isa nga yung DIY to i-fix bias Sabi ko naka-fix bias na yun kasi DIY naman yun. Okay, ngayon reset muna natin ng
voltahe, ayan. Naka-volts na tayo. Okay, dito. Nasa 0.3, kulang-kulang 0.4. Okay, medyo, pero normal yan eh. Maganda siguro ibaba mga 0.25 lang. Para hindi siya ganun kagad magkuhan. Pwede, no? Baba na lang natin. Sabi ko kay bossing sabi ko sa kanya baka kuhan lang eh. Baka nasobrahan mo lang sa lakas kaya nagpo-protect siya. Hindi naman daw. Kasi kung titingnan ko, wala naman ako nakitang problema. Working, kahit yung stepper niya working eh. Na-check ko na kanina yan. Na salangan ko na ng tester yan. Okay naman, gumagana naman yung stepper niya. Kasi, yung supply nito, nasa 84, 42, nasa around 800 volts lang ito eh. Ay, 800 watts eh. Baka siguro na-overload ni bossing. Di ba? Pero sige, ngayon na lang gagawin natin. Kasi requested naman sa atin to. I-fix bias natin. Then, ibaba natin mga 0.25 na lang. Kung papapansin nyo, nakakuan no? Yung design nito may kahawig. Kinalas ko na yung dalawang board. Alam nyo kung bakit kinalas ko yung dalawang board? Kasi, meron ako napansin na parang nasunog na parts. Resistor. Saan ba yun? Kala nga. Ito siya oh. Sumin natin. O, di ba? Parang sunog talaga siya oh. Sunog, papunta yan. Pasensya na kayo sa kamay natin ha. Maghapon tayo nagtatrabaho eh. Saan papunta yan? Wala dito. Punta siya dito sa may butas. Sa ilalim. Ganda natin sa ilalim. Kung saan papunta? Dito sa may... Parang dito sa may biasing niya. Dito. Nasunog. Ito. Hindi ako ginalas kasi hindi ko na alam kung ano yung value niyan. Mukhang wala pa ay parang 1K. Parang may nakasulat sa loob. Ayun oh, mapapansin nyo, di ba? Sunog siya oh. Parang 1K nga. Pansinin nyo yung isa. Hindi siya sunog oh. Oh, yan 1K nga siya. Brown, black, brown eh. Okay? Brown, 1. Black, 0. Isang 0 pa ulit, di 100. Dagdag ka ng isang 0, 1,000, di 1K. 1K nga ito. Sunog siya oh. Kung susundan mo siya, papunta siya sa may, parang dito sa may biasing. Kaya siguro nagpo-protect siya. Ay hindi, punta siya dito, butas na yan, bumaba. Parang dito. Okay, ibig sabihin may problema pala ito talaga. Sunog siya. 1K. Ang value niya, no? 1K. Ano yun? Ayan. Double check natin yung iba. Baka may mga nasunog pa. Linaw na camera natin eh. Okay. Ayan. Kaya kinalas ko to eh. Akala ko kasi kwan eh. Walang nakasulat sa ilalim. Although meron pala. 1K siya, 1K. Tapos, double check natin. Baka meron pang iba. Okay, parang wala naman. Tapos dito sa kabila, parang okay. Ayan, ngayon, ang bias na ginamit ay 202, meaning 2K ito. 2K ito. Disgrasya ang inabot. Ano bakit disgrasya? Umusok dito. Kinakalibrate ko sana. Ngayon, ginagawa ko, inaambing ko sa kanila. Naambing ko sila sana na dalawa. Kung alin yung tama na biasing. Diba? Kasi parehas naman tumutunog. Kaso lang, parang nagpo-protect. Ngayon, ang nangyari, wala, umusok. May umusok yung 1K dito. Oh, umusok din, oh. May umusok din dito, pinaltang ko. Ngayon, mas malala. Umusok pati dito. Pambihira, oh. Samantala, pinaltang ko lang din naman ito. Yung trimmer dyan, lalong umusok. Meaning may problema pa na iba talaga ito. Kahit dito, hindi ko maibaba yung kanya, yung biasing niya. Ibig sabihin may problema. Ito, overtime na naman tayo dito sa may bahay. Lalong lumaki yung problema. Nang dahil lang doon, alam ko na kung bakit lumiyab kanina. Dito pala, nagkadikit yung hinang dito. Pambihira na yan. Kaka-testing ko, hindi ko naibaw ng todo. May naiwan palang hinang sa ilalim kaya lumiyab. Ngayon,
Wala na, nasiraan na ako ng output. Ito, nasiraan ako dito banda sa may kabila. Dito. Naka-buzzer mode tayo. Ito yung tester na ginagamit natin ngayon. Digital na. Sayang naman to, binili natin hindi nagagamit. Kasi yan multi-purpose. Pwede rin siyang gawing scope. Yan, dami siyang gamit. Ngayon, buzzer mode. Ayan shorted Ito sa kabila, wala. Ngayon, naputol ko na ito. Naputol ko na yung emitter side. Naputol ko na yan. Ito yung may problema. Itong may ikis na to. Pansinin nyo, short ito. Pambira. Nasiraan patuloy ako ng output Talaga, kasama talaga sa buhay ng kanyan, ng pagre-repair. Minsan, didisgrasya mo. Okay? Importante, may balik mo. Kaso nga lang, siyempre, haba yung oras, di ba? Ngayon, tanggalin ko muna yung output, tapos troubleshoot ko rito. Kasi may yung mga lumiyab kanina ng mga pyesa, Okay? Nang dahil sa disgrasya na yon, marami tuloy yung nadali. And then ito, meron akong tip na may bibigay sa inyo mamaya na most na ma-encounter nyo yung gatong klaseng problema, mapagkuhanan nyo ng kunting idea ba. Mamaya ipakita ko sa inyo. May sikreto to Ngayon, yung kulay blue na yan, yung trimmer na to, hindi pala yan, hindi biasing yan. Hindi siya biasing, parang dating niya differential. Okay, binalik ko. Ito, binalik ko rin. Yung biasing niyan, mamaya ipakita ko rin. ito yung biasing niya, Mamaya ipakita ko. Sa ngayon, ito, okay na ito Nagnormal na ulit ito. Pero pinahirapan ako ng todo. Nang dahil sa lintik na nadisgrasya ko lang. Wala, kasama talaga sa buhay ng technician yan. Di mo maiwasan. Ito, kulang ng output Hindi ko pa nadagdagan. Mamaya na lang. Ngayon, binalik natin. Tapos, pakita ko sa inyo. Ito, in-adjust ko na itong biasing nito. In-adjust ko na. Ito, stuck pa. Okay? And then, naka-fix bias na ito Naka-fix bias na. Basta mamaya ipakita ko Sa ngayon, ito lang muna. Kaya yung iba, hindi lang naman tayo nakakaranas niyan Yung mga nadisgrasya mo siya, biglang umusok yung pala nagkadikit yung mga hinang. Normal talaga yan. Part ng buhay natin yan bilang technician. Ngayon, natin. Nakaraan dito, tuwing on ko, umusok. Meron palang sikreto. Ngayon, eto siya. Naka multi-tester na. Pwedeng scope, ganda yung tester natin ngayon. Pwedeng tester, buzzer, lahat nandyan na. Okay. Ngayon, ito yung biasing nyo. Yan, nasa 0.26 na lang Tapos ito yung stock ko. Teka lang, hindi ko yan. Nasa siya 0.38, magpo 0.4 na. Kulang-kulang 0.4. 38, di ba? Nataas. Medyo mataas-taas na yung konti. Pero pwede na yan. Yan yung tamang tunog niya. Okay, pero yun nga, dahil nga reklamo ni Bossing parang kiklip, binawasan lang natin. And then gusto daw niya i-fix bias naka-fix bias na ito. Ayan binaba lang natin, 0.26. Playing safe lang tayo. Ngayon, alas 5 ito, and then ipaliwanag ko sa inyo kung bakit ganun ang nangyari. Kinalas ko ulit yung channel 2 na board. Ngayon, mapapansin nyo, napalitan na yung mga ibang mga parts yan kasi tuwing plug ko kanina, tuwing on ko, umuusok. Sabi ko, bakit ganun? Halos na-check ko naman halos lahat ng mga pyesa, napapalitan ko ng halos lahat ng pyesa, bakit umuusok pa rin? Mapapansin nyo, 220 nakaangat na to. Tapos ito lagi umusok yung 1K rito, tapos dito. Ito yung sabi kong sekreto. Yan. Ang design nito, parang dating niya is yung sa concert, meron siyang ilaw. Ito. Napundi itong ilaw. Siguro nung tinanggal ko tong trimmer na to, nagkadikit. Hindi ko alam kung ito'y napundi. Hindi to buo. Once na mapundi ito, once hindi umiilaw ito, sisibakin nyo yung mga pyesa. Paulit-ulit lang. Kapag hindi mo siya ititrace, sira ito. Ito, nakakwanto na open. Kaya mapapansin nyo, iba ng ilaw, maliit to. Compare mo dito, malaki Ito tsaka ito, parehas yan. Di ba? Sana baka ma-encounter nyo yung ganitong klaseng
Tataka kayo, bakit umuusok lagi, umuusok ba? Tuwing palit nyo, umuusok. Tapos pag chinecheck nyo, okay na. Tapos ipa-plug nyo, uusok na naman. Yung pala, ito lang yung dahilan. Okay? Ang kulit no? Yan, kapag na-open to, wala na, disgrasya, abutin mo. Okay, yan, pinalitan natin yung maliit lang. Meron akong ganito malaki, kaso hindi ko mahanap. Eh, yung available na nakita ko, yung maliit. Pwede na yan, paras lang naman silang bultahe niyan eh. Okay, maliit nga lang. Pero pwede yan, wala problema dyan. Ngayon, ang fixed biasing nito ay kung saan matatagpuan, ito. Ito, susundan nyo lagi ito Ito. Ito yung biasing niya. Yung value nito ay C2240. C2240. Ito. Ito yung biasing niya. Yan, ito. Ito. Yan, dito nakalagay yan. Nakabaon sa heatsink or nakaipit sa heatsink. Kung susundan nyo yan, kapag susundan nyo, kailangan yung susundan yung circuit. Para sa 5 buto yan eh. Pero kayo makitang dalawang resistor. Yan, ito siya Ito, 1.2 ito. Okay, makikita ba? Yan, ito. 4.7 tsaka ito 4.7. Alam ko 4.7 to or 24 yata to, 24K. Yan, ito yung adjust mo. Pwede mong i-adjust ito. Yung 1.2K yan. Mapapansin nyo, brown, red, black, brown. Yan, 1.2K. Yan, 1.2K yan. Susundan mo yan, papunta siya dito. Kukunik yan. Tapos yung isa, babalik yun dyan. Yan, magkatabihan sila. Parang sa 5 volt, para sa integrated ng mga amplifier. Tandaan nyo, laging may dalawang magkatabi dyan na resistor. Okay, ito 1.2. Ngayon, ang ginamit natin dito ay 1.6. Ito siya, ito to. Yan, 1.6K. Nung sinubukan ko siyang 1.5, pwede naman 1.5 kaso lang medyo matataas konti lang. Tumaas siya ng konti. Kaya ginamit natin ay ito 1.6 na. Okay? 1.5 tsaka 100 ohms. Equivalent niyan ay 1.6K. Okay, 1.6K yan. Ito to. Ayan, tanggalin mo lang ito. Tanggalin mo to. Saan ba yun? Ayan, tanggalin mo ito. Tsaka palitan mo ng 1.6K. Ngayon, stock pa to Ngayon natanggalin ko, palitan natin. Makita nyo, magiging pare sa kabila yan. Okay? Tanggalin natin, 1.6K. Pinalitan ko na. Pansinin nyo, ito to. 1.2 yan, 1.2K. Okay, 1.2K yan, Binalit natin, 1.5 tsaka 100 ohms. Nag-series tayo kasi wala tayong 1.6 eh. Yung 1.5, pwede naman, bumaba na siya ng 0.3. Kaso lang, binaba ko pa, mga nasa 0.25 lang. Okay? Ayan na siya. Ngayon, balik natin to. Balik ko. Okay, bali, ito na. Naibalik na natin yung board ulit. Ngayon, isa pang testing Wala tayong magawa dyan. Ay, putik to pa pala. Mamaya na lang, dadagdagan ko lang ng output pala dyan. Wala ka na magawa dyan kasi wala na ibang problema eh. Baka nasubrahan lang kaya ito nagpo-protect. Kaya binaba lang natin ng konti. Binaba natin ng bahagya ba. Okay, pansinin nyo kanina nasa kulang-kulang 0.4 yung bias Ngayon, ito na lang siya. Ayan 0.25 na lang Diba? 0.25 na lang. Mas mababa siya ng konti. 0.25, 0.26 yan. Tumataas, baba naman talaga kasi yung bias Ayan, nasa around 0.26 na yan. Okay? Hindi itong hindi pala yan biasing. Binalik natin yung kulay blue. Yan, kulay blue yan. Binalik natin trimmer. Yung isa Yan, binalik natin. Differential lang yung dating yan Okay? Akala ko tapos na tayo. Ito pa pala. Dagdagan ko muna ng output to. Kulang na isa. Kasi nasiraan pa ako naibalik ko na yung dalawang board. Tapos ito, dinagdagan ko na output Nasiraan pa tuloy tayo na isang NGW. Ngayon, okay. Naka 220 tayo Ayan, 220 na yan. Ngayon, bulb natin wala na. Para makita natin kung mag-status pa rin to. Paala ka dyan. Lakas ng fan niya, Yung fan nito is automatic. Once na may signal siya, saka siya gagana or iikot na mabilis. Okay?
Full natin. Makatry tayo para hindi naman na yun lang, basta binabaan lang natin ng bagya. Okay, yun lang, wala naman ibang problema na to eh. Yun lang naman yung nakikita kong issue. Sabi ko kay bossing, wag mo na lang sobrahan ng todo. Yung tipong halos kumakayod din ng todo ba, tipong hindi na niya kaya, ibinibira pa rin. Sabi ko, boss-bossan mo na lang yung volume para hindi siya mag-status. Kasi yung status na to, parang clip yung dating nito eh. Clip protect ba? Kasi yan lang naman yung signage dito. Signal lang tsaka status. Okay, yan. Imbis na na-disgrasya pa natin. Kung gusto nyong baguhin yung biasing, sundan nyo na lang yung tinuro natin. Ayan o. Ayan na siya o. Yan, 1.5K tapos 100 ohms. Equivalent ng 1.6. Dito yan, tagos sa may bias niya. Okay? Same din sa may kabila. Sana ba yung kabila? Natakpan eh. Okay, hindi makita yung kabila. Sana ba yun? Sana. Ito. Natabunan nga. Ayan oh. Ito, natabunan siya ng kapasitor. Okay, 1.6 ang gamit natin. Hanggang dito na lang Yun lang naman, minimal na problema. Sana maging okay na, di ba? Kasi working naman to eh. Masapin ko na lang si bossing siya na lang mag-adjust kumbaga. Baka mamaya kinakargahan ng mga 4 na tag 1,200 watts ito eh. Hanggang dito na lang. Sana nakapagbigay idea ulit tayo sa mga kapwa natin technician na medyo bago-baguhan lang. And then dahil lumabot ka sa part ng video natin na ito at hindi ka pa rin nakapag-subscribe dyan nood ka lang nanood sa video ko kasi subscribe ka na. Subscribe ka, pindutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Ayan, kapag napindot mo na yan, notified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video, 1 beses, 2 beses kada araw. Okay? God bless and then peace atin lahat.